cases of their neighbors dying from this disease. And common ailments in the community are diarrhea, vomiting, and the experience of hunger, especially when the weather is not good, because many of the people there are fisher folks, and they cannot go out to the sea in times of bad weather. And during this time, they have no food to eat. But there are also cases that from the garbage that is swept into their shores, they're able to forage the garbage. Women and children, and when we say forage, they get plastics that can be sold for, at junkyards. 1 kilo would be about 12 pesos. That's about $10 to $11. It's 10, 11 cents in US dollars. That's what they get from foraging the garbage. Now, how do they face this? And from our respondents, they are unanimous in saying there is no help coming from the government. They feel that they are isolated and abandoned. Although the local government, through the barangay, would advise them to go to the evacuation center. We'll see that evacuation center. But given that the population of the area is 70,000 and the evacuation center can only accommodate 4,000 to 5,000, that is not a likable place for them due to many factors such as space is number one, and there is not enough food to be given. They only experience hunger, long lines, and people tend to fight one another because of space, because of food, and also the prevalence of the spreading of disease is much more higher when they go to the evacuation centers. So at the end, in times of such event, they'd rather stay in their homes, doing the best they can, throwing back the garbage to the sea that goes back again and becomes a never-ending cycle. Palakpakan natin si Mark. Maganda ang kanyang annotation. Siguro sa panahon ito, narito po kaming apat, pwede po ako mag-facilitate. Baka meron po kayong nais itanong sa kanila. Okay, kahit po yung, even for some of our international guests, I could translate that for you if you have some questions to ask. You could just stand and ask the question. Kuya? Okay, sige po. Ito na po yung huling segment ng ating sharing with the audience. Yes. Si Chris mula sa University of Santa Cruz. Salamat, Chris. Nakakatuwa na mapakinggan ng mga kababayan natin kasama sa Baseco. Noong nasa international guidance yung Batan, parang nagiging social laboratory ang Baseco. Yeah. Ang mga NGOs. Pagdating sa Pinan resiliency and disaster, parang nagiging political objective na rin. Yeah. Parang ang hirap tingnan kung ano ba talaga yung ugat ng usapin sa Baseco. Puro stopgap ang mga interventions. Hanggang ngayon, kung aerial space, doon may usapin pa relocation. So una, kumusta ang usapin ng relocation? Wala po naman inaano. Wala pa pong sinasabi doon. Basta as long as may election daw po, doon pa rin mga tao. Katulad na halimbawa ganyan, no? So malinaw po na kapag ka-election, ginagamit po, tama po sabihin nyo, na parang ginagamit po talaga bilang mamboboto yung mga nasa Baseco. So yun, so yung mga bagay na ganyan, klaro-klaro na talagang napaka-complex and duplicated ang isipin sa Baseco. Pero ganun pa man, nakakatuwang mapakinggan sa kanila na patuloy pa rin ang buhay, padayon pa rin ang buhay, at then nagbibigay inspirasyon sa atin.
Salamat po. Gusto ko lang tanungin uli yung sinasabi ni Sir na tungkol dito sa relocation. Para po sa inyo, wala pong usapin na... Wala po pong pinapaano sa amin talaga. Pero nabalita ako may YouTube video daw na pinakita tungkol sa plano sa Baseco. O yung iba po, nakapanood. Okay, hindi nyo ito napanood. Hindi pa po. Iba po, napanood. Yung iba napanood. Ano po reaction po nila? Po, nag-alala po kami kung saan naman kami lalagay. Okay. So nandun pa rin po yung pag-alala? Sa akin naman po, kasi nung may mga nag-aano po, mga kakilala namin sa labas na nagsasabi nga po sa amin na umalis na daw po kami doon kasi paaalisin na nga daw, may oras na papaalisin daw mga tao. Tapos may mga nagsasabi naman na mula sa sea level, papunta pa daw lang po doon ang tatambakan, kaya hindi na daw po apektado ang mga tao. Basta yun lang po. Yung relocation, wala po talaga nag-aano sa amin. Wala pang malinaw Wala na pong nagsasabi. malinaw, opo. Opo. Kahit yung barangay, wala pa rin. Opo, basta ang sabi po, sa dagat, tatambakan daw po yun ng, yun po. Yung ang plano tatambakan ng Opo, dagat. yun po ang ano sa amin. Sabi. Okay. Michael, meron ka pa gusto sabihin? Wala po. Meron pa po tayo mga... Sorry po, nakakalimutan lang po yung usapin na, ate, di ba may mga pinagawang bahay, si Era, na ginawa ng relocation site mismo yung Baseco. So, hindi siya relocation. Ako baga ang ginawa, Housing siya. housing siya, pero mga nirelocate sila from other parts of San Juan. So, nagpagawa ng, ilan yun Ate Marie, around 200 houses, mga 200 na bahay. Opo. Tapos yung 200 na bahay na yun ay hindi binigay sa mga, lalo na sa first settlers na katulad ni Ate Marie, binigay siya nung nagtanong-tanong kami ng mga naandun mga taga other cities. Yun. At ang nag-determine, ang nagsabi kung sino yung pupunta na relocate doon ay Si Mayor. si Mayor. O kasi na ni Mayor. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. I'm Erwin Lucino. I'm an urban planner, at the same time city planner po ng City of Santa Rosa. So, more of a reaction and a question. Sige po. Number one is, people chose to live in highly vulnerable areas, like in Baseco, and then they multiplied exponentially through the years, under the nose of the government. So ngayon, we're reacting together, sama-sama kayo, we're all reacting to the situation. So, natapos na tayo sa blaming, we want to do something about it. So, ang nakikita natin sa government is more on band-aid solutions, mga politically sexy projects like yung roads, evacuation center, wherein ang kailangan natin is talagang housing projects for them. So, the question is, aware ba tayo? Meron ba tayong alam ng mga long-term na housing projects to really solve kung ano yung problem? And open ba kayo kina ate? Halimbawa, magtayo po tayo ng gobyerno ng multi-level houses kasi po nadami ang tao, hindi po nalang yung lupa. So pag magbabahay po tayo, we need to go vertical. And then yung tatanggalin ng bahay, let's make it an open space, a public area for everybody, para tumaas yung quality of living ng lugar. So, number one, is my question po is, bayad po ba kayo na kung ang housing project is 4-story, 5-story, doon po yung bahay nyo. And another question is, na-consider nyo po ba na to go back to your provinces kung to establish your, naka-imagine nyo na mabuhay sa inyong mga probinsya kaysa magtiis sa sitwasyon sa Baseco. So that's 2 questions po. So good morning po. Salamat po. Ang una pong tanong, Ate Marie, ay tungkol sa posibilidad, parang itong disaster imagination na. Oo. Sa posibilidad na papayag ba kayo na kayo ay tumira sa isang housing project kung bibigyan ng pagkakataon. Opo. Kaya po kami. Pero ang problema, wala naman. Wala naman po. Wala kayong alam na gano'n. Wala po. Okay. Opo, kung sakali,
Pwede po. Pero kung sa ano lang po yun, kumbaga imagination, mas mabuti na kung umuwi na lang kami sa probinsya namin kaysa makipagsapalaran. So, ibig sabihin na Ate Mary Jane na naiisip niyo na rin po ba na umuwi at bumalik sa Quezon? Totoo po, summer po talaga kami. Summer Opo. po. Destino lang po talaga din kami sa Quezon. Gawa nga ng trabaho ng asawa ko paikot-ikot. Ano po ba ang trabaho ng asawa niyo po? Security guard po. Security guard, opo. Yun, mas maigi na ano po, umuwi na lang kami. Sa summer? Opo. Sa summer, kung sakali. Opo, at least doon, nandun lahat ng mga kamag-anak namin. Madami makakatulong sa amin. Ang nagiging dahilan lang kaya hindi po kayo makauwi sa summer ay Kulang na kulang ang pamasahe. Pagkain pa lang po kulang na kinikita ng asawa ko. so talagang struggle. Opo. At iba na ikaw? Dito na po kasi nasanayan ng mga anak ko. Dito na sa Maynila. Dito na sila na. So dito gusto mo na sa Maynila? Opo. Dito ka na Dito na ang nakasanayan. nakasanayan na. So, ang ibig sabihin nito ay pagbibigyan ka ng pagkakataon, hindi ka na babalik. Hindi na siguro. Hindi na, kasi matagal na. Si Michael ang gusto kong tanungin. Doon sa tanong na yun, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo bang umalis sa Paseco para sa isang housing project? Anong para sa'yo? Hindi po, dito na lang po kasi dito po marami na po kami kilala. Doon po sa balikan namin wala na po Okay. So talagang lumaki ka na sa Paseco at minahal mo na yung lugar. Tama ba? Okay. Yes, ma'am. Good morning, I'm Sue. I'm a parent of a Brown student, and maraming salamat sa pag-share niyo sa amin. But as a parent, I would like to be able to hear from you if you will allow us to know ano po yung pangarap niyo sa buhay na gusto niyong marating. If you can kindly share that with us, we will really be appreciative of that. What is your deepest dream or aspiration? And hopefully, sana po makapag-share si Ate Marie, si Mary Jane, at si Michael, bawat isa, and they can share that with us. Okay. Maraming salamat po. So, ang tanong ay, ano po ang pangarap ninyo sa buhay? Yung, Pangarap ko sa buhay na sana makatapos ng si Michael na mag-iamon ng hirap. So makatapos si Michael ng pag-aaral para makiahon sa hirap. Okay? Michael, anong pangarap mo sa buhay? Ang pangarap ko siguro po, ang pagkaso po. Oh! Maging abogado! Bakit nito? Bakit mo gusto maging abogado? Marami ka bang ipagtatanggol? Marami bang may kaso? Ano? Hindi po para po makatulong po sa sa kapwa ng natama. So para makatulong sa kapwa, kaya gusto niya maging abogado. Okay, salamat ng marami. Ate Mary Jane. Makatapos lang po yung mga anak ko. Tapos makita ko silang stable yung pamumuhay. Okay na po. Nasaan na po sila? Lahat po ba nakapag-aral? Opo, grade 7 yung panganay, kinder yung bunso ko po. May grade 3, may grade 6. Kumusta naman po sila sa pag-aaral? Okay po, napasok naman po sila. Kahit walang baon, napasok. Ang hirap no, yung pangarap niyo po ay ang makatapos. So naniniwala po kayo sa konsepto ng edukasyon. Opo, yun na lang po ang kayamanan kaya namin ibigay. So ang edukasyon bilang pamana niyo sa inyong magiging Opo. anak at solusyon para makaalpas dito sa kahirapang ito. Opo. Okay, sige po. Next question. Marami po ba kayo natututunan? Okay. Bali, I'm a former community organizer, so I handled the Paseco compound for almost a year. So, sabi ko nga kanina na kahit gaano kagaling
na isang community organizer pagdating sa, yung challenge lang po, yung nakita ko sa usapan na tayo lahat, we did our best for the benefits of the community, for the benefits of people. So, we come up with a livelihood project for them. Then, nirelay ko siya sa disaster. Kasi, andun na po yung mga hazard. Diba? Dagat, may baha, may flooding. Pero, why ang government walang din magawa na i-transfer? So, meron na nga po tayong mga renovation sites, sabi nga naman kanina, na nagpagawa na during ERAT time. But the people mismo, ayaw nilang umalis doon. So, ang nakita ko when I'm a community organizer that time, way back 1991, so, kahit napaka-uso sa Baseco, napakadumi ng Baseco, but parang bang ayaw nila talaga umalis kahit na nandun yung risk. Just because of, I think, a lot of, like for example, yung mga NGOs, governments, di ba? Lahat ng mga research, lahat ng, makakita natin din yung mga tao doon, mostly the community, people in the community, they were trained. Sobra talaga yung mga nabibigay sa kanila na mga trainings in terms of empowerment. Napaka-empower ng mga tao doon sa Baseco. Kasi kahit na anong ibigay mong skills, yung sabihin nga natin, yung ano pa rin yung attitude nila na hindi kami aalis dito, mamamatay kami dito. So why? Hanggang ngayon, almost from 1991, when I'm a social worker in Baseco, from 1991, so till now, ganun pa rin yung sitwasyon. Para wala nangyari. Parang walang nangyari. nagbabago. Which is the government and the NGOs and other funding institutions tumutulong. Always, yun yung ano nila Baseco, yun yung laging pinapupusan ng pondo. Pero why ang tao nag-stay pa rin doon? For what? Yun lang po. So sana po, yun yung ating isang matugon. Bakit? Ibig sabihin, I think, yung tao na din siguro yung problem doon sa Baseco, but not. Kasi lahat na Kasi talagang, pero nung nag-field ako doon, tumira talaga ako sa Baseco. So talagang nakipamuhay talaga ako as a social worker and a community organizer. So nakita ko naman, okay naman sila. But yun lang yung nakikita ko, isa means na rin livelihood, yung marami kasi mga funding institution na nagpo-provide ng fund sa Baseco. So, isa siyang pagbabahagi ng isang perspektibo, no? May sasabihin ba kayo? Sige po. Marami na. Sabi nga po dun, maraming biyayang napupunta, pero ilang taon na po, wala po nakikita dun sa namin, wala pong biyayang nasasabi. Tsaka, kami naman, kaya po namumuhay kami dun, gawa na din po ng trabaho ng asawa ko na malapit lang po dun sa lugar na yun, kaya hindi na po. Kaya yung asawa ko, nagbabike lang po siya. Yung Hindi siya tumagastos. Hindi po. Kasi natin yung trabaho niya. Opo. Kung sira yung bike niya, lalakarin niya. Yun lang po yung Ma'am? Okay. I am Arlene, and I have been doing research in Baseco. So ito po yun. Base po sa pananaliksik namin, ang isa po sa dahilan kung bakit hindi po maalis yung karamihan sa Baseco, unang-una napakalaki ng Baseco. Hindi namin siya pwedeng isabing isang collective na community kasi iba-ibang klaseng komunidad yung nasa Baseco. So ang aking experience ay yung sa may shoreline area, sa may Manila Bay. So unang-una nandun yung Divisoria. Accessibility sa workplace. Nandun yung pier.
Karamihan din po ng mga nandun nagtatrabaho sa pier. Marami pong labandera, marami pong karpintero, at itong mga klaseng mga trabaho ito ay nandun lang din sa paligid. At ang pinaka-importante, nandun po ang kalakal, the scraps. So, children, women, elderly, they earn a living out of these recyclables. So, ang bahay, mura lang ang renta, napaka-accessible kasi ng Baseco, lalabas ka lang, nasa Doneta ka na, nasa Quiapo ka na. So yung accessibility at saka yung mobility ng mga tao ay makakatulong kung bakit nandun pa rin sila. Ang tanong ko po ay, kayo po ay exposed sa tidal changes, high tide, low tide, kayo rin po ay exposed sa storm surges, yung pag mga malalaking alon galing sa Manila Bay, o kaya naman yung mga tubig na lumalampas sa Pasig River. Sanay po kayo sa mga bagyo. Pero ano po talaga ang kinakatakutan ninyo? Pag yung para sa inyo ay yung disastrous, yung parang takot na takot kayo pagdating sa mga weather condition. Meron ka bang kinatatakutan? Opo. Sino? Yung kinakatakot ko po, dahil po malapit kami sa dagat. Natatakot ba ako kasi tumaas yung dagat ng tsunami. Meron konsepto ng tsunami si Michael. Ano po ang inyong pong kinatatakutan ayon po sa ating Alon po. alon? Malaki ang alon na alon para namin. Okay. Ate Mary Jane? Naman po, kasi sa trabaho ng asawa ko, kahit saan siya madistino, kailangan nandun din kami, kaya kinatatakutan ko po na magkahiwa-hiwalay kami. Yun lang po. Siguro bilang kahit isa na lang, na natanong. Are you going to ask question? Yeah. Okay. Go. Sige. Good morning. Mabuhay. I'm Thai from Vietnam. So I think thank you so much for what you said. This experience in your daily life, and it's really interesting, like a talk show. So, but I see that you are facing the challenges of the dirty environment, like the crap is everywhere in your place, and you don't want to move. You don't want to move to another place. Yes. But so that's my question is, in the case of the serious food shortage, or you get disease, so what is your first action, your first choice to solve the problem? As I think that you are the women. You are more vulnerable to the other guys. Like you have to do many things in the household. So in that case, what is your first action, your first choice in the case of food shortage and get diseases in your place? Yeah, thank you. Salamat. Thank you so much for the beautiful question. Ano po ang una niyo pong reaction, ang solusyon kapag meron pong sakunang nangyayari? Sa akin po, First action, oo. ano po, basta mga anak ko nandyan. Tapos sabi ko, pag sa madaming disaster na nanalo ko, parang ngayon, pagkakaano ko na lang, minsan disaster, sabi ko, blessing na rin eh. Basta, yun po, parang... Basta magkakasama po kayo. Ate Marie? Sa akin naman, sama-sama lang kami ng mga anak ko sa bahay. So, basta magkasama-sama lang ang pamilya, yun na yun. Kahit anumang sakuna. Pag may sakit. Pag may sakit, ano daw unang gagawin? Ako, pag may sakit mga bata ko, takbo ako sa klinika Tomas. Pupunta po doon sa klinika Tomas. Okay. Marami naman po ang gamot. Marami naghihingi po. Ang klinika Tomas po ay proyekto po ayon doon sa proyekto panaliksik nila Miss Carito. Isa po siya sa community engaged, reciprocal, kasi na-identify po na yun ang pangangailangan, kaya nagtayo po ng klinika Tomas doon. At nakakatulong po ito sa komunidad ngayon. Opo, malaking tulong po.
delikado ka sa amin doon. Ako sakali may mga sakit, doon kayo pumupunta. Pati mga vitamins sa mga bata. Doon na rin. Opo. Opo, wow. Ida, are you going to ask a question? Okay, good. Thank you so much for being here. We really, really appreciate it. I was just wondering, since you don't receive much help from government, what do you and your neighbors do to protect yourselves from disasters like storms? Dahil walang direktang proyekto ang gobyerno, ano ang ginagawa ng pamayanan para maprotektahan kayo sa mga sakuna? Meron ba o wala? Wala. So, organisado ba ang pamayanan? Minsan, sabi nila may daw dadating, pero matagal. Matagal. Sandbags. Opo. Sino gumagawa ng mga sandbags? Yung buhangin. Oo. Sino? Meron bang sandbags? Kung sakali, paprotektahan kayo pag may baha. Yung mga buhangin na ngayon pinagbabawal na po namin kunin kasi nilalagay namin sa sako. Yes, Tapos yes. pinangakot namin po sa bahay namin para hindi maka-attract yung tubig. Tama po. Pero ngayon, pinagbabawalan na din po kami noon. Bawal na. Huhulihin daw po kami pag nakakot na kami ng bahay. Kaya wala na kami mapaganoan. So, pati yung sandbags na kung nagproprotekta po sa inyo, Opo. ay pinagbabawal Bawal rin. na din po. Kasi Bawal. mga tauhan daw po ni, Bilyar. Oo, mabawal po kami mag-mention ng pangalan, pero na-mention na rin po. Opo. Okay, so, alam ko ay napakaganda. Thank you, Adam. I hope you were able to connect. Probably we have two more inputs. Can you just, I know there's so much to share. Can you just annotate and then add, okay? Pasensya na, meron po tayong time allotment. Right. I will annotate and give short comments because you've been also involved in Baseca for so many years. So, as many of our participants said unanimously, they kept on saying that there is no offer of relocation from the government. And there are promises that they would stay there as long as election will occur in the Philippines. So you see the political advantaging or the culture of political vultures where they kept on banking on people's exponential number to secure votes. And there are threats of demolition. And I think when we talk about Baseco, tama si Ma'am Arlene, it's not a homogeneous community. It has a lot of different political and geographical locations that not all people are aware of. It's because many are focusing on survival. And there are cases of demolition because of the reclamation project in Manila Bay. But somehow it does not get to reach across different peoples in Baseco because of different self-serving interests also of politicians, of people involved there, and a lot of factors. Long-term housing, and I know that in the story of Baseco, long-term housing is offered in Montalban, Rizal for so many years. But the mayor of Montalban, Rizal does not want any more relocatees to be there. There is already a political barrier there. And many of them can't go back to their provinces because of two reasons. No finances for transportation, and people have adjusted with the situation there. Meaning, that's where they have formed their families, that's where they have formed their social networks, aside from access to social services, the kind of bond of wanting to be there in spite of